Los Baños. Ayan guys. Ayan siya oh. Ayan si Angelo Rivera. Complete name. So, ito yung parang ito yung official na vlog namin dalawa. Kasi naisipan niyang maggumawa daw kami ng YouTube channel na sa aming dalawa. Ganun. Ayan, naka-all black tayo. Tapos sabi niya bigla, hindi daw appropriate yung bag ko kasi yung bag ko parang lang siya. Parang same vibe ng UP Diliman. No? Parang mas siya. Mas malawak yung UP Diliman. So, saan nga tayo, be? UP. Saan tayo, sa ngayon? Botanical, ano yun? Botanic Garden. Botanical Garden. Botanic Garden. Oh. So, ang sadya talaga namin dito is yung Botanic Garden. Kailan mo na naisip na tayo dito? Na pupunta tayo dito? Last week. So, ayan yung nilakad namin from there. Ganyan, dun sa baba. Tapos, ayan, paakyat na kami. Ayan. Mga puno. Nakaka-relax. Maririnig mo yung mga ng ibon. What to expect na sa Botanic Garden. Saan naalala mo? Kasi nakapunta na siya dito nung bata pa siya. Field field trip sa school nila. So anong naalala mo nun? Actually wala na akong masyadong maalala. Ang tagal na Elementary ka ba nun? So parang first time ulit to. So first time ulit after ilang years, siguro mga 15. Siguro. Mga 15 years siguro, or hindi, mga more than 20, ganun. Sa elementary siya eh. Hi guys! 2 minutes na lang. 2 minutes na lang. Parang hinihingal na kami. Kasi Actually, paakyat siya eh. Paakyat. So, hinahanap pa namin. hindi kasi yung kami nag-jeep. Kasi masyadong maaga kami dumating. Oo, nag-jeep daw. Talaga kasi. Kasi medyo pa talaga sa main entrance. Medyo pa talaga. Medyo malayo pa yung lalakarin mo. And pataas siya, may bababa, gano'n. Pero kaya naman. So, malapit na 2 minutes na lang. Ayan, guys, nakikita na natin yung parang siya. Ito na yung arc ng College of Forestry and Natural Resources. So, parang landmark siya na malapit ka na sa Botanic Garden. Ayan siya. Diba? Mabubuhayan ka na ng dyan. Ng loob. Pag nakita mo na yan. Kasi medyo malayo-layo na talaga yung inanilakad namin. So yan, papasok lang kami dyan. And di namin alam kung ilang steps pa ba bago ang Botanic Garden. Dito na kami, guys. Makiling Botanic Gardens pala. Yun yung complete name. Pero closed pa siya. Yan, may nakalagay dun sa dulo. Closed pa. O, ayan, dito na kami. Pero i-wait pa namin hanggang until 8 a.m. pa ang pagbukas ng ng garden. So, hintayin muna namin. Nagpipicture-picture lang muna kami saglit. Ayan guys. Anong oras na tayo sa bahay? So nagising kami mga around 3 o'clock. Oh. Tapos nag-prepare kami. Then umalis kami sa bahay. Since from Novaliches kami, umalis kami around 4:15, mga ganyan. And then nag-move it kami. And then dumating kami sa UP Diliman na around before 5 p.m. So the good thing about that ay meron ng direct route, may point-to-point na bus na from UP Diliman to UPLB. So kung gusto niyo rin pumunta dito, pwede kayong mag-book sa Facebook ng DLTB, and then merong oras ng 5 a.m., 5:30, tapos 9 a.m. I think, papuntang UPLB. So ganun din kapag papunta ka naman ng Diliman. So ngayon nandito kami, pupunta kami sa Makiling Botanic Garden. So ang Makiling Botanic Garden ay isa sa mga lugar kung saan I think maraming mga tours, mga educational like field trips na pinupuntahan. I was here when I was I think elementary, grade school.
no? So, ang Makiling Botanic Garden ay isang um, lugar kung saan makikita yung mga endemic, no? Endemic, exotic na mga species na nandito. So, it also serves na parang ano rin siya eh. Parang laboratory research din ng mga students dito sa UPLB. So, magandang avenue siya, not just only for leisure, for outdoor activities, but also may learning opportunities din siya dito sa lugar na to. So if you want to visit, ilalagay namin yung link ng Facebook ng UPLB Makiling Botanic Gardens. Open sila from 8 a.m. to 4 p.m. Tapos may entrance fee lang na 65 pesos. Ayan, nakapasok na kami kasi 8 a.m. na. Yung ano, bayad lang kami dyan ng entrance fee. Ito yung map ng Botanic Garden. Ito malawak. Mag-isahan na natin ang adventure. Ayan. Makikita nyo rin marami ring mga spots wherein pwede kayo mag-picnic. Kasi dito sa Makiling Botanic Garden, pwede rin ka din dito mag-picnic, no? Kung may mga events kayo, may sineselebrate kayong birthdays, anniversary, tapos mas gusto nyo yung chill, tapos parang outdoor type na hindi masyadong malayo sa Metro Manila. So this is the place to be. So may maraming makikita kayong mga chairs and tables dito. You just have to bring your food and syempre maging responsible lang din tayo, no? Kapag pupunta tayo dito, we have to respect the place and Clego tayo lagi dapat. Mga 2 hours, no? From Manila. 1.5 hour kasi naka-skyway naman. 1.5 hour. Nakabus kami papunta dito. So, ayan, mayroong event. May events place. Ayan, no? Parang may... Pwede ka rin kasi dito mag-event. So parang merong ikakasal dito. may nag-decorate. Ang ganda rin dito guys kasi naririnig mo yung agos ng tubig. So napaka-therapeutic niya. So this is also a good, avenue para sa mental health natin na hindi masyadong malayo. Ang ganda. Relax. Kalmado ng paligid. So ayan, na-curious kami kasi ito may ano siya, natural pool daw ito. So ayan, bababa kami doon. Kasi naririnig yung ng tubig eh. Mulawin River. So, Mulawin River daw to dito. Ayan. Buti na lang maganda yung naman ngayon panahon. Hindi umuulan kasi medyo madulas dito dahil may mga lumot. Ito na guys, yung Mulawin River natural pool. Ayan. Doon nang gagaling yung tubig. Ayan. Ayan o. Pwede kang maligo dyan guys ha. If you want. Oo, pwede. Ayan, ganyan. Hindi siya gaanong kasi siguro medyo pa dun sa taas. Siguro mamaya medyo na siya, malinaw na. Hindi ko siya masyadong malinaw eh. Sa taas baka din na. And may nakalagay Philippinensis. So lahat ng itong mga puno, ayan, may mga pangalan sila, may mga label. May candle tree, merong lingo-lingo, tapos Manila palm. Ayan, nandyan din yung ayan, yun yung Manila palm. Yung lingo-lingo, ayan. Dito lang yan sa Pilipinas, makita. Ayan, yun yung isa, yung candle tree. Ayan siya. Ay, nakalagay. Philippinensis rose. So, lahat ng makikita dito. Trees, shrubs, plants, herbs, epiphytes, and ayun. vines. Sa Pilipinas lang. So, native siya, guys. Ayan, ito. Naturally growing sa Philippines. Malapingan. Mga din. Yung, yung scientific name, andyan din. Ayan. Manila palm din yan. So, pag hinihingal lang kayo, pwede kayong umupo.
Nakaisang ano pa lang kami baba at akyat dun sa may yung ayun, Mulawin River. Ano, sumakit na yung tuhod. Yan siya. Guys, sobrang ganda dito. Kasi Ang ganda. hindi ka lang talaga mag-enjoy. Hindi ka lang talaga, hindi lang siya pang leisure and outdoor activities. You get to actually learn different species of plants and mga vines, herbs, mga ganyan, na makikita nyo dito sa Makiling Botanic Garden. So, if you want to visit Makiling Botanic Garden, it's open Monday to Friday from 8 a.m. to 4 p.m. Sobrang refreshing. Tapos, napansin ko din dito habang naglalakad kami, yung simoy ng hangin. Sobrang sarap huminga. Alam mong malinis. May restroom din pala dito. If you want to go to the toilet. So, pababa nga lang din siya. So, malaking challenge din siya. Pero kaya naman. Parang kahit saan ka pumunta, guys, maririnig mo yung mga sounds ng ibon, no? So, this is a good sign na protected talaga tong area na to kasi marami kang maririnig ng mga ibon. Dito naman tayo sa, ano pa ba sa yan? Gengibirales, Mulawin River Picnic Area. Pero meron daw, may mga ano dito, species na parang mga isda-isda, ganun. Ginger. Ah? Yung isda. Ay, parang isda yun. Ano ba Hindi, yun? hindi. Parang, parang isda kasi yun. Ginger pala, kaya pala ganun yung pangalan niya. Saan ba siya makikita? Hindi. Ito, paakyat? Diyan? Or itong Dito dito? tayo. Namin alam kung saan pupunta. Kaya pwede rin din dito, guys, na mag-ask kayo for a tour. Nag-o-offer din ang Makiling Botanic Gardens ng mga tour. So, para mas ma-explain sa inyo yung mga possible na makita nyo mga species dito. Especially mga plant species. Kasi kung saan lang kami sumot, pataas kasi siya lahat, paakyat. So, sabi ni Angelo, ano daw, parang ayaw ko na akyatin. So, bumaba kami, dito kami pumunta. Ayan. Hindi alam ko ano makikita dito. Meron din kasi dun sa kabila, na paakyat din. Pababa to, be. Huwag na tayo baka madulas tayo. Nakakatakot kasi siyang babain kasi yung shoes namin hindi siya for hiking. Ito pala yung pwede mo makita dito sa paloob, yung pinuntahan namin kanina. Yung nakita ko kasi ito kanina, yung yellow, sabi ko parang isda. Mga ginger pala siya. Ayan, iba't ibang klase. Family. Ayan. Ayan siya. Di ba parang flower na hindi mo maintindihan? Ayan. Guys, kung pupunta pala kayo dito, make sure lang na yung sapatos natin is appropriate siya, no? Kasi may mga areas dito sa Makiling Botanic Gardens na madulas, maraming lumot. So, nice shoes kailangan, no? And then also, comfortable dapat yung suot natin kasi syempre, maraming paakyat, maraming pababa. So, isa yun sa mga tip na dapat siguro pwede nating gawin kapag pupunta tayo o mag-visit tayo dito sa Botanic Gardens, no? Ano pa sa tingin mo?
yun lang, mas maganda parang i-recommend ko siguro may tour. May tour guide kasi nga konti lang kasi yung pumapasok. So, ngayong araw na to, ngayong umaga, kami lang dalawa yung naglilibot. So, hindi na namin siya tinapos. Meron siyang paakyat doon. Gusto namin siyang akyatin pero wala kasing katao-tao. So, ayun, para for safety na lang din. Hindi na namin tinuloy kasi paakyat siya dito din sa may kabila. Paakyat na siya lahat. So, wala na kaming choice kundi bumalik na lang kami para para buhay kaming bumalik ng Pero hindi kami natatakot sa multo Hindi kami natatakot sa multo. Medyo ang daming area lang talagang sobrang madulas. Paakyat kasi siya tapos yung daan, makikita mo talaga yung mga lumot, nag-green yung kulay. Oo. Medyo kanina din medyo nagdulas-dulas na rin ng konti yung namin. So para hindi na lang din kami, makauwi kami ng Maayos. maayos sa Novaliches. Ay hindi na namin masyadong inakyat pa yung iba pa kasi medyo mataas na rin naman. Pero so far sa napuntahan naman namin dito sa area na to is masasabi kong recommended talaga siya. And siguro if you have time, mas maganda na siya, you'll book a tour para mas Or maintindihan group nyo. kayo, Or group ganun. kayo, no? Maganda rin siya. Pero kung kayong dalawa naman ay sobrang adventurous talaga ng todo, pwede nyo naman puntahan, paakyatin pa yung pinaka mataas. Pero sa amin, for safety purposes, kasi siguro mukhang umulan din dito kanina or kahapon kasi medyo slippery talaga. So, munti ka na rin kaming madulas kanina. So, that's why we chose not to go there na sa mas mataas na lugar para rin for safety purposes. So, yun lang. Siguro dito na lang namin i-end itong vlog namin today. Maraming salamat sa subaybay, and I hope you will subscribe to our YouTube channel and click and like the share button. Bye!